Mm. Hi po. Tasted and seen. This it is of love. Mhm. Hello po. So, kakabalik lang po namin from our multiple Bible study, no? So, kaya sorry po, ngayong oras lang po ako nakapag-live. Kaya ayun po mga kapatid, pakishare naman. Hello po. So, wait lang natin yung iba, no? Pakishare din sa group chat natin. Ay, hello po. Thank you po. Thank you po sa nag-share. Yan, hallelujah. So, wait lang natin yung iba, no? Kamusta naman po ang buhay-buhay? Paki-share naman po sa group chat natin, no? Yan, hi po. Paki-flood na rin ng tap, 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 tap. Comment na rin po kayo, kapatid, no? Hallelujah. So, tayo po ngayon ay mag-uumpisa po ng salita ng Diyos at naniniwala pa ako that God will give you, amen, a life right now. Amen. So, see the goodness of God. That's our topic right now. Hi, Kai. I will be praying for you, Kai. No? I don't know kung ano man ang pinagdadaanan, pero you can message me if you want a prayer. No? And we are also offering counseling, kapatid. So, ayan, no? And, pero ngayon pa lang, pagpalain ka ng Diyos, alisin ng Diyos ang mga anxiety mo. In Jesus' name. Amen. Yes po, mag-upload po. Hindi pa po ako nakapag-upload kasi di na-download ko pa. So, kaya ayun po. So, pero subukan ko i-download ulit. Sorry. Ayan, wait lang. So, download natin. Download. Ay, sige po. Yung mga nag-message po, kapatid, you can, mamaya po after this live, i-replyan ko po kayo. Ayan. Ayan, paki-like, paki-share, kapatid. See the goodness of God. So, kapatid, ito po ay nakuha ko kanina habang umiikot po kami sa poor community, no? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi talagang iba talaga yung puso ng Diyos pagdating sa mahirap. Kaya ikaw, kapatid, tuturuan kita na paano ba makita yung kabutihan ng Diyos. Amen. Amen. Kaya, kapatid, naniniwala po ako na mararanasan mo po yung pagpapala ngayon ng Diyos sa'yo. Amen. So, ayun po, kaya pakirepost muna after like mga 7 minutes, kapatid, mag-i-start na rin tayo. Kamusta po ba ang buhay? No? So, hindi pa ako nakapag-transparency report, kapatid, sa group chat natin. Pero mamaya po magpapa-transparency report po ako. And ayos naman, kakatapos lang ng mga pag-ikot. Ilang pamilya yung inikutan namin? 1, 2, 3, 4. 4 na pamilya po yung inukutan. Amen. So kaya, kapatid, tignan natin, no. Gusto ko po ipakita sa inyo, kapatid, na mas maigi na makita mo kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kanina, kapatid, sobrang durog na durog yung puso ko. Marami akong nakita, kapatid. Meron na kaming Bible study, kapatid. Nasa gilid lang ng daan nakatira.
Meron po akong Bible study na andyan lang sa, ano tawag dito? Na-stroke na sa gilid ng ilog nakatira. Matanda, senior, 70, Cubana. Sa tabi lang din ng ilog nakatira. Isa, pinalaya sila sa tabing daan, umipat naman sila doon sa kabilang lupa. Tapos yung isa, pamilya nang na-demolish. Grabe, durog na durog yung puso ko, kapatid. Pero mabuti si Lord eh. Amen? Kaya nga, mas dapat makita mo yung kabutihan ng Diyos. Amen? Amen? Kaya Psalms 34:8, kapatid, buklatin mo na yan. See the goodness of God. Amen? Sabi mo nga dyan, God is good. Hallelujah. Hintay lang tayo ng konti, no? Gantong-ganto rin kami kanina. Hintayin po natin sila, no? Hintayin po natin sila. Grabe talaga ginawa ni Lord, kapatid. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ng Diyos ngayon. Amen. Hallelujah. God is good. And He is good all the time. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Sige po, kaya paki-like and share. Tap it guys na para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Amen. Wait lang po, may sinisilip. Ayan. God is good. Amen. God is good all the time. Hallelujah. Kaya kapatid, dalangin ko lagi mong tignan yung kabutihan ng Diyos. Lagi mong tignan kung paano ang Diyos ay kumilos at gumawa. Amen. Psalms 34:8. Uy, kasya ba? Taste and see that the Lord is good, O joys of those who take refuge in Him. Amen. Hallelujah. Sige po, pero ngayon, kamusta muna kayo? Nintay lang natin iba, 3 minutes na lang, mag-i-start na rin tayo. Paki-repost naman kapatid, paki-repost. At saka yung request ko lang, ito lang. Pa-heart me lang kung pwede lang. Kasi yan po yung nakakadagdag ng algorithm natin, no? Yung heart me. So, mas maraming heart me, mas sinasuggest siya ni TikTok. Wait lang po kasi hindi maayos yun. Ayan. See the goodness of God. See the goodness of God. Kamusta po ba estado ng puso ngayon, ng buhay? Boss, kamusta ang buhay-buhay natin dyan? Hallelujah. Sige po, no? Paki-like, paki-share, no? Bossing! So wait lang natin yung iba, no? Na-share nyo na po no, sa group chat natin. Paki-share naman po sa group chat. Dun, yung link, kapatid, paki-share po, no? Please, thank you. Ay, okay, thank you po, thank you po. At least na-share na. Thank you po. Wait lang, share ko. Wait lang po Paki-repost. Mga kapatid, repost. Hello po. Ay, thank you po. Pa-repost, pa-share, no? Ayan, siguro pwede na tayo mag-start. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil alam namin na may gagawin ka. Salamat din sa ginawa mo, Panginoon. Salamat sa mga biyayang nare-receive namin. Salamat po sa katagumpayan. At Lord, ipinagkakatiwala namin tong devotion namin sa iyo na bagamat tanghaling tapat, mas masarap matulog, pero Panginoon, ikaw ang Diyos na papakinggan namin dahil kami ay nauuhaw sa iyo. Kaya Lord,
We pray and declare na samahan niyo po kami at makita namin ang kaluwalhatian at pagkilos mo. In Jesus' name, amen and amen. Sabi mo nga dyan, present, 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 present. At the same time, kapatid, if you could follow me, kapatid, no, paki-follow na lang po ako para po notified po kayo sa gawain ng Panginoon, no. Kailangan natin ng energy. Woo! Woo! Hyper yarn. Ayan, sabi mo nga dyan sa comment section, mabuti ang Diyos. Amen. Mabuti po ang Diyos, no? Mabuti po si Jesus. Kaya kapatid, dalangin ko, makita mo yung kabutihan ng Diyos. Amen. So basahin po natin, pakipaste nga ulit yung verse natin. Ayan, pakipaste nga, ipipin ko. Yan. Pakipaste po no Psalms 34 verse 8. Para sabay-sabay natin basahin sa screen. Bawasan mo na lang yung Zeyak, tanggalin mo yung NLT para mabuo yung hymn. Yan, buuin natin para baka kasi, putol kasi. Okay lang, Zeyak? Ayan, sige, sige. Yan. O, ipin ko na. Paano ba ito ipin? Yun. Ito yung mga kapatid na, basahin natin ng sabay-sabay. Psalms 34:8. Taste and see that the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in Him. Amen. Ulit-ulitin nga natin ng 2 beses pa. Taste and see that the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in Him. Taste and see that the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in Him. Purihin po ang salita ng Panginoon. Kapatid, sobrang ganda ng salita ng Diyos ngayon. Kasi ito po ay isang invitation sa'yo na halika, tikman at makita mo ang kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Makita mo ang kabutihan ng Panginoon. Alam mo kapatid, nakita ko ang kabutihan ng Diyos nang pumunta po ako sa mga mahihirap. Mapalad pala ako. At dahil mapalad ako ang gagamitin ng Diyos para umabot ng mahirap. Amen. Mapalad po tayo, kapatid. Mapalad po ikaw. Ikaw may internet ka, sila walang kuryente. Amen. Ikaw may panahon ka na makinig dito, kapatid. Sila wala silang panahong makinig. Bakit? Kasi kailangan nilang kumayod. Kaya ngayon, kapatid, ini-invite kita. Taste and see that the Lord is good. Sabi mo nga dyan, the Lord is good. Hallelujah. Amen. Alam mo kapatid, ano po yung foundation ko dito? No, kwentuhan muna tayo. Okay lang ba? Okay lang ba magkwentuhan muna tayo? Yung foundation ko dito, kapatid, kaninang umaga kasi alam nyo naman, di ba? Mabuti si Lord sa buhay ko. Amen. So, ang aga ko po nagising, anong oras na tayo natapos kagabi? 2 a.m. ba? Tama ba ako? Yung mga nagising pa kagabi, alas 2 a.m. na po tayo natapos kagabi. Gumising po ako ng around like 7 a.m. Kasi kailangan kong bumili ng bigas. Biyaya ng Lord, may e-bike na tayo. Amen po ba? Bumili ako bigas, kapatid. Tapos dinala ko sa church, hinati-hati namin. At the same time, purihin po ang Panginoon. Nagkasya kami, 5 kami sa e-bike. Amen. Sabi ko, taste mo ng kalong-kalong. Ang mahalaga, nakalibre na tayo sa pamasahe ngayon. Amen. Alam mo kapatid, unang bahay pa lang na pinuntahan namin, sobrang durog na yung puso ko. Alam mo bakit? Nasa tabi ng daan, lona na lang yung pader. Tapos may anak pang may special needs. Tapos kapapanganak pa. Puro parasyas yung mukha. Sabi ko, Panginoon, baguhin mo yung buhay nila. Sabi ko talaga sa Lord. Papakita ko po sa group chat, ipopost ko rin para makita nyo kung gaano po kabuti ang Diyos. Na, sabi ko nga sa kanila alam mo ate, gaano kabuti si Lord sa'yo. Katabi siya ng church. Hindi yung church namin na ibang church. Tapos pinadala pa kami ni Lord. Sabi ko, ito po yung kabutihan ni Lord. Kaya salamat po sa mga kapatid natin na
sumusupport po ng bigas project natin, no? Pero sabi ko, Lord, mabuti ka. Sabi ko, Lord, unang bahay pa lang to, ha. Tapos sabi niya, alam mo ba kuya, salamat po. Salamat po dito sa bigas, salamat po sa Lucky Me. Eh, mag-birthday pa, inabutan natin kahit 100 yung bata. Di naman, kung anak na ako ng contractor, bibilan ko sana sila ng lupa. Hindi pa ako anak ng contractor eh. Pero anak naman ako ni Lord. Amen. Grabe talaga. Tuwan-tuwa yung bata, 100 pesos. 14 years old na siya kapatid, pero sobrang liit pa rin niya. Pero kapatid, kung titignan natin, sobrang buti ni Lord. Nahiya nga ako eh. Mahihiya ka kapatid. Ang galing nating magreklamo, pero ang daming nagtitiis sa ganong sitwasyon. Kaya nga sabi ko sa Panginoon, Panginoon, pagpalain mo ko. Pagpalain mo ko at aabot ako ng mga mahihirap. Amen. Pangalawang punta namin kapatid. Ang mabuti sa Panginoon dun sa pangalawang punta namin, yung stroke patient kapatid, lumabas na ng bahay, nandun na sa table. Hinihintay na pala yung pagdating namin. Tapos sa mga kausap niya, hindi niya pinaalis. Stroke. Stroke ah. Paralyzed na po ang kalahati. Di na nakakapagsalita ng maayos. Eh ikaw, pwede mo bang iligalaw-galaw yung kamay mo? Kapatid, igalaw-galaw mo nga. Sige po, igalaw-galaw mo yan. Sabi mo sa akin pag nagalaw mo na ha. Amen. Kapatid, kung naitataas mo pa yan, purihin po ang Panginoon. Kung nakakapaglakad ka pa, purihin po ang Panginoon. Amen. Kapatid, yun, wala na. Alam mo ba, sabi ko, palakpakan natin si Lord. Alam mo anong ginawa niya? Ganun yung kamay niya eh. Pinapahalo-pahalo niya. Tapos, sabi ko, itaas mo yung kamay mo sa Panginoon, itataas niyang ganun. Kapatid, habang nagpipreach ako kanina, sabi ko, Lord, pagalingin mo to. Sabi ko, Kuya, punta ka ng church, ipagpipray ka namin. Dadalo kami dito, ipagpipray ka namin hanggang gumaling ka. Eh, buti na lang yung kasama ko pong apat, may puso po talaga sa mahirap kasi parehas silang mahirap eh. Alam mo kapatid, every Sunday, every week, nag-iipon sila ng mga damit para may maidala dun sa mahirap kasi gusto nila makapag-church ng maganda ang mga tao. Kaya kapatid, every week na kaming namimigay ng damit. Salamat sa Panginoon, may mga nagpapadala ng damit dito. Amen. 3 senior kapatid doon. Grabe si Lord. Kaya nga, taste and see the goodness of God. Kaya sabi ko sa kanila, hindi man kami mayaman, pero meron kaming salita ng Diyos. Pinamigay din natin yung Bible natin doon. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Di man tayo nakapamigay ng iPhone 17, nakapamigay naman tayo ng Bible at bigas. Amen. Hallelujah. Taste and see the goodness of God. Di pa doon natatapos kapatid. Umuwi kami, nag-Bible study ako, nag-preach ako, bumalik kami, ako driver. Di nakauwi na kami no. Pagbalik namin, yung isang pinuntahan naman, nagbebenta ng gulay sa tabi ng daan. Alam niyo po yung mga lona-lona lang na nagtitinda sa tabi ng daan ng mga gulay-gulay. Nakakita na ba kayo ng ganun? Marami to sa mga sa mga bypass road, yung mga ganyan. Alam mo kapatid, sabi ko ate, nandito kami para ipanalangin kayo at the same time, mag-aral, na rin ng salita ng Diyos. Napalitaan ko, pinalaya sila. Binili daw kasi ng incheck yung lupa. Ayoko ba naman nung ganun? I mean, yun yung pinaka-ayokong experience ko kasi yung mapalayas. Yung tataningan ka isang linggo na lang dito, hindi ka na pwede dito. Hindi ko alam kung sino na nakaranas niyan. Pero sobrang hirap nun, kapatid. Para bang yurak na yurak naman yung pagkatao mo nun, di ba?
Wala kang magawa, wala ka namang pambayad, wala ka rin namang karapatan dun sa lupa. Sabi ko, "Ate, ipe-pray kita." Sabi ko, "Ipe-pray namin kayo. Hindi man madali yung sitwasyon niyo, pero wala po kaming ibang mai-offer sa inyo kundi panalangin." Again, taste and see the goodness of God. Kaya kung meron kang bahay ngayon, kapatid, purihin mo si Lord. Kung hindi ka napapalayas, purihin mo ang Panginoon. Pagtapos namin dun, kapatid, panghuling pamilya, isa sa na-demolish dahil sa Calax, Cavite Laguna Expressway. Pinaalis sila, kapatid. Wala daw silang magawa kundi ibenta yung bahay nila sa mababang halaga. Kasi dadaanan eh. Sabi ko, hindi man kayo paboran ng tao, paboran ka ng Diyos. Pray ako ulit. 4 yun, kapatid. 4 na group. Habang pauwi ako, sabi ko sa Lord, Lord, mabuti ka pa rin. Sabi ko, isang malaking pribileho na gamitin mo ko sa mga taong to. Isang malaking privilege na makasama ko pa, pati mga kasama ko, kapatid, may hirap din yun ha. Pero dahil ang sipag sa Panginoon, ipagmamalaki ko yun. Kapatid, magtatahong, katulong, napalayas, nakikitira. Yung 4 na yun. Sila pa yung nag-gather sa tao, sila pa yung umaabot sa tao. Kaya kapatid, hindi ang paglilingkod, wala yan sa edad, wala yan sa lakas, wala yan sa talino. Nasa puso yan. Amen? Sabi mo nga, nasa puso. Kaya nga kapatid, Psalms 34:8, pakipost na lang ulit, no? Taste and see that the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in Him. Tingnan mo sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon, lasapin at tignan mo ang kabutihan ng Panginoon. Sa paanong paraan? Sa mga nagagalak dahil siya ay nag-take refuge. Ano ba yung take refuge sa Tagalog? Sa Lord siya sumilong. Sa Lord siya humingi ng tulong. Amen? Kaya kapatid, napakahalaga na maintindihan mo to. Basahin ko rin sa MBB. Tignan mo ang lasapin at kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Mapalad ka. Sabi mo nga dyan, mapalad ka. Kaya kapatid, rather than na makita mo yung mga problema mo sa buhay, ang mas makita mo, kabutihan ng Diyos at lasapin mo. Amen? Kaya sana makita mo kapatid, mabuti si Lord. Maraming pagkakataon sa buhay natin kapatid na mahirap talaga, tama? Pwede bang itaas yung kamay ng mga nahihirapan sa buhay ngayon? Sige nga po. At pag mas maraming pinagdadaanan, mas nagiging maliit yung paningin niya pagdating sa kalooban ng Diyos. Tama, mali? Kasi ang dilim eh. Pero alam mo kapatid, sa isang madilim na lugar, tignan mo yung liwanag kahit maliit pa lang. Amen? Kaya nga, taste and see. Hindi mo makita yung dilim ng buhay, makita mo yung pag-asa ng Diyos sa'yo. Amen? Tignan mo yung kabutihan ni Lord. Kapatid, sumama kayo sa amin. Hinahamon kita, sumama ka sa amin, kapatid. Makita mo buhay ng mga bata, buhay ng matanda. Ang awa ko dun sa unang pinuntahan namin. Grabe. Sabi ko, Lord, paano to? Yung lugar nila, kapatid, puro truck. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Nagpray ako ng malalim sa kanila, kapatid. Sobrang lalim. Sabi ko, Lord, ibigay mo yung prophecy mo, ibigay mo yung blessing na nais mo sa kanila. Alam mo anong nakita ko sa vision, kapatid? Sabi ng Lord sa akin, in vision, magkakabahay sila. Sabi ko, ate, naniniwala ka ba na kaya kong bigyan ng bahay ng Panginoon? Naniniwala po.
Alam mo kapatid, pag-uwi namin, sabi nung kasamahan ko, Kuya Jerome, tama yung prophecy. Kasi meron daw si Mayor na ibibigay na bahay sa kanila. Amen? Sabi ko, Lord, wala akong kaalam-alam pero dahil mensahe ni Lord, confirm, magkakabahay sila. Amen? Magkakabahay. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, i-desire mo ng i-desire sa Panginoon. Hindi mo makita yung hirap ng buhay, kundi makita mo yung tiwala at pagpapala at katapatan ng Diyos. Amen? Mahirap po makita ang kabutihan ng Diyos kapag may problema. Pero kung pipiliin mong tignan, kahit mahirap, malalasap mo kabutihan ng Diyos. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, rather than focusing your life sa mga hirap ng buhay, mag-focus ka sa salita ng Diyos at sa kanyang pangako. Alam mo kapatid, isa lang tinuro ko sa lahat ng pinuntahan namin. Sabi ko, mahalaga po ang paghahanap sa Diyos at lalong mahalaga ang tumingin sa Diyos. Dahil yun po ang nakakapagbago ng buhay. Kaya damang-dama ko rin kapatid Damang-dama ko po sa buhay ko na bakit ko pinagdaanan yung mga pinagdaanan ko. Gagamitin pala ako ng Diyos sa mga ganitong tao. Kapatid, meron doon isa nag-i-struggle dahil nakainom. Nakalayo ako sa pag-iinom. Meron doon isa kapatid nag-i-struggle sa anak niya dahil sobrang kalokohan daw. Ako malokong anak. Meron doon kapatid, merong anxiety and depression. May anxiety and depression ako. Meron doon kapatid napalayas. Napalayas ako. Meron doon walang matirahan. Nagkaroon ako ng walang tirahan. Nasa ilalim ako ng tulay sa may sapote kabila. Meron doon iniwan din. Kaya nakita ko yung kabutihan ng Panginoon Pinagdadaanan ko pala yung lahat ng bagay na yun para ihanda ako ngayong araw na pag nakita ko sitwasyon nila, hindi ako magkaroon ng matigas na puso, kundi maintindihan ko sila kasi mismo ako ang dumaan. Kaya yung isang pinagpe-pray ko, kapatid, umiiyak Sabi niya, yun lang yung gusto ko, magbago yung anak ko. Sabi ko, ako ate, binago ni Lord. Yung anak na panganay pumasok. Sabi, anong meron? Prayer meeting? Sabi ko, kuya, pagpapala po ng Diyos dito. Amen! Ipapakita ko lagi na mabuti ang Diyos, kaya damang-dama ko. Amen? Sabi mo nga dyan, God is good and I can feel it. Ganun din sa buhay mo, kapatid. Huwag mong tignan problema, ang tignan mo pangako. Ano bang sabi ng Lord sa Jeremiah 29:11? My plans to you is to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope. Jeremiah 20:11, 12, 13, 14. If you will seek me, you will find me. If you will pray, I will answer. Amen. Tapat po ang Diyos. Amen. Kaya kapatid, huwag mong makita yung sarili mo na hanggang ganito na lang ako, nakakapagod na, sayang oras. Hindi kapatid. God can turn it to good because He is good. Amen. Iniwan ka kapatid, so be it. Hindi mo na mababago isip ng iwan sa'yo. Pero hawak mo ang puso mo para ipabago sa Diyos. Na-scam ka, naghirap ka, so be it. Pero hawak mo ang buhay mo na patuloy pa rin magtiwala sa Panginoon, ibabalik niya ang nawala sa'yo. Nagkasakit ka kapatid, so be it. Pero kapatid, ang Diyos ay nagpapagaling, lumapit ka. Kaya nga sabi ng Lord, taste and see. Amen. Kasi itong pinag-aralan natin, hindi lang to nanatiling aral, kundi mararanasan mo. Amen. At pwede bang itaas ang kamay ng mga kapatid ko na naranasan niya pag-ibig ng Diyos? Hallelujah. Sabihin mo nga dyan, damang-dama ko po. Damang-dama ko, Lord. Hallelujah.
Come, taste and see that the Lord is good. And His love endures forever. Hallelujah. Kaya kapatid, rather than na mag-focus ka sa kung ano man ang nangyayari sa buhay mo, mag-focus ka sa kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, kunin natin yung konteksto. Psalms 34 kapatid, ito po ay sinulat sa sobrang takot na ni David sa buhay niya. Tumatakas siya kapatid, palayo kay Saul kasi gusto siyang patayin. Sa sobrang desperate niya sa safety niya, nagpunta siya sa land of Philistine. At nung nagpunta siya sa land of Philistine kapatid, na-realize niya ulit na nasa kapahamakan pa rin siya. Amen? At sa sobrang fear niya, nagpretend siya kapatid na babaliw-baliw siya sa harapan ni King Akish. And God used that as an unexpected situation to rescue him. Amen? At nung dineliver siya ng Panginoon doon kapatid, tinulungan siya ng Diyos. Hindi niya pinuri yung sarili niya, kundi ipinuri niya yung kabutihan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Kapatid, uulitin ko. Hindi niya pinuri dahil nagbaliw-baliwan siya tapos okay na siya. Hindi. Kapatid, pinuri niya na mabuti pa rin ang Diyos. At napakahalaga nun. Kasi kapatid, pag hindi mo ibinabalik sa Diyos ang papuri, nagiging pride yun. Amen? Kapatid, subukan mo maging sweet sa Panginoon. Pwede ba yun? Sa jowa mo, ang sweet-sweet mo kay Lord, hindi. Di ba sa jowa mo, o kaya kung kanino mang relationship ito, hi, gusto kitang kausap. Hi, ano naman yan? No, ganyan ka. Pero pagdating kay Lord, wala lang, hindi kapatid. Pwede mong i-adore ang Diyos. Lord, you are so good. Lord, mabuti ka. Panginoon, kantahan mo si Lord kapatid, kahit yung boses mo. Boses katulad ng boses ko. Context pa lang tayo, Ate Eds. Ikaw ay mabuti. Di ba? May kanta mo, ikaw ay mabuti bawat sandali. Amen. Ako hindi ako magaling kumanta pero marunong akong mag-gitara. Natugtog ako ng gitara para sa Panginoon. Dati hindi ako marunong mag-gitara pero marunong akong pumalakpak. Napalakpak ako sa Panginoon. Amen. Dati nahiya ako magtaas ng kamay pero ngayon nagtataas ako ng kamay. Bakit? Kasi mabuti ang Diyos sa akin. At naging mabuti po ang Diyos sa inyo. Amen. Kaya nga kapatid, sabi dyan na taste and see. Alam mo kapatid, ganito ang buhay eh. Pag nakatingin ka sa mga harang ng buhay mo, di ba kunyari may harang yan? Di ba pag ganito kalapit, wala kang makita, di ba? Tama ba? Ako hindi ko na kayo nakikita ngayon. Pag ganyan kalapit, hindi mo na yan nakikita. Ito po yung nagsisignify ng problema mo. Alam mo kung anong kailangan mo gawin? Lumayo ka nang makita mo yung buong picture ng plano ng Diyos. Ang nakikita mo lang, yung malapit kasi yun yung tinutukan mo. Pero pag lumayo ka ng baling ng tingin, makikita mo pala na mabuti ang Diyos. Amen? Makikita mo pala na lahat pala na ito may dahilan ng Panginoon. Makikita mo pala na may plan si Lord. Alam mo ba kapatid? Nag-chat sa akin yung kasama natin. Sabi ko, kasama ko po sa BS. Thank you Kuya Jess sa food kanina, nabusog po kaming lahat. Tapos wala silang ibang sinabi, salamat Lord. Kasi may e-bike na tayo, naglalakad lang kami nung nakaraan, pulang-pula ako. Pero ngayon, naka-e-bike na, salamat po sa Lord. Wow! Kapatid, tignan mo yung bigger picture. Kaya nga napatunayan ko na kalooban to ng Diyos eh. Bakit? Kasi nagamit kagad sa kaharian niya.
Alam niya yan sa mga regular attendees ko dito. Alam niya na namomroblema ako kung anong i-improve ko. Pero ngayong araw ko nakita kasi hindi kami makakaikot sa 4 na pamilya o sa 4 na small group kung wala yung e-bike. Amen. Kaya kapatid, ano to, group praises to. Kasama ka doon. Salamat sa pananalangin. Salamat sa yung mga nag-send ng diamonds yan. Bagamat maliit-maliit pa lang yan, pero nakatulong na sa ministry. Salamat po sa mga naipon natin na technical dapat, supposed to be technical improvement, pero inipon natin for the e-bike because God is good. Kaya salamat po. Amen. Habang dinadrive ko po yun, kasama ko po yung online ministry ko. Amen. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord kasi mas marami kaming naabot ngayon. Dati kapatid, hindi ako sumasama kasi dagdag bayad pa ako. Imagine mo kapatid, sasakay sila ng sidecar, hindi naman ako payat. Kaya sabi ko, ako na lang mamamasahe, kayo na lang humayo. 200 yun per week. May iba pa yung merienda. Pero ngayon kapatid, ba? Mabuti si Lord. Sabi mo nga dyan, mabuti si Lord. Kaya kapatid, piliin mo tong tignan. Amen. Dami kong notes kapatid, pero hindi yun yung notes yung pinapaano ni Lord eh. Kaya kwento ko po sa inyo kapatid, para mas makita nyo no. Sino po dito may karamdaman? Taas nga kamay. Yung may nararamdaman, yung may sakit, mamaya na yung mental health problem, pero yung physical na sakit, sino po? May ubo, may sipon, may bukol, nahihirapan huminga, nahihirapan tumayo. Dami madaming may sakit, no? Kapatid, sabi po ng Bible, para makita mo goodness ng Lord at pwede mo bang panghawakan to? Kunin ko yung mismong verse. Exodus 15:26. Sige nga po, buklatin niyo po. Exodus 15:26. Pakibuklat. Pakitay po sa lahat po ng may sakit kapatid. Exodus 15:26. Yan, thank you Lord. Sabi, if you listen carefully to the Lord, your God, and do what is right in His eyes, if you pay attention to His command and keep all His decree, I will not bring on you of any of diseases I brought on the Egyptian. For I am the Lord who heals you. God is your healer. Sa lahat ng may sakit kapatid, lagi mo yun sabihin. You are the God who heals me. You are the God who will give me healing. Who will give me miracle, Lord. Sa lahat ng may sakit. Amen. Yun ang kabutihan ng Diyos. Amen. Exodus 15:26 kapatid. I-ano mo na yan I-save mo na. I am the God that healeth thee. He is the God who heals you. At ito po ang tinuro ko dun sa may sakit kanina. Amen. Kaya kapatid, itaas mo ngayon kamay mo sa lahat ng may sakit. I will pray for you. Sige po kapatid, I will pray for you. O aking Diyos na dakila at banal, sa lahat ng aking kapatid na may sakit ngayon, ano mamang sakit ito, walang mahirap sa'yo at walang imposible sa'yo. Kaya Panginoon, ngayon pa lang, we claim that you are the God that healeth thee. You are the God who sent your word and healed our disease. And right now, Lord, I declare healing upon healing. In Jesus' name, amen and amen. Sabi mo dyan, I receive, Lord. Hallelujah. That's how you pray. No doubt, ako kapatid, hindi ako nagduda, pagagalingin ka ng Diyos. Huwag kang magduda. Amen. NIV version po yun. I am the Lord who heals you. Hallelujah. Ang Diyos ay nagpapagaling, kaya magaling ka na by faith. Amen. Sabi mo nga dyan, magaling na ako by faith. Sa lahat po ng may sakit, kapatid, declare mo yan. Ngayon, kung hindi mo ma-type, sabi mo yan, magaling na ako by faith. In Jesus' name. Amen? Amen po ba?
Ngayon, ano pa po ang problema na nakita ko doon kanina? I-share ko na lang sa inyo, kapatid. Okay lang ba na ganito yung sharing time natin? Pangalawa na problema ng tao, maraming utang. Kakulangan sa pinansyal. Sino po may problema sa pera at maraming utang? Taas kamay. Amen? Sige po, kapatid. Lahat po ng lahat ng may mga utang. Yan, sige kapatid, lahat ng pare-pares tayo, may mga utang tayo, makakabayad tayo. Pero I will give you Bible verse. Tandaan mo tong word of God. Amen? Sige po, lahat po na may utang. Ako ba, konti na lang ah. Dami pa. Philippians chapter 4 verse 19. Sige po, buklatin niyo po. Philippians chapter 4 verse 19. O kaya naman i-type mo kapatid. Philippians chapter 4 verse 19. Tingnan niyo ha. Sabi po ng Bible, and this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given us in Christ Jesus. Kapatid, He will supply all your needs. He will supply all your needs. Kaya yung may mga utang kapatid, sasabihin mo yan, Lord, may utang ako, pero ikaw ang provider ko. You will supply all my needs. Lord, ganito yan, balansin natin. Kung nagkautang ka dahil sa maling desisyon mo, ihingi mo ng tawad. Sabi mo sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako, bigla-bigla na lang ako umutang, patawarin mo ako na umutang ako, hindi ko naman kailangan. Patawarin mo ako, Panginoon, kung hindi ko inunang magbayad, pero ngayon gusto ko na pong maging maayos in Jesus' name. Amen. Philippians chapter 4 verse 19. Pakitype na lang. Verse 19. Pakitype na lang. He will supply all your needs. Amen. Naniniwala ka ba na susupply ni Lord yung lahat ng pangangailangan mo? Ngayon kapatid, yung walang trabaho, bibigyan ka ng trabaho ng Diyos. Bakit? He will supply all your needs. Amen. God will supply all our needs. Amen. Bago kita ipag-pray, sabi mo nga, malaya na ako sa utang at ako ay magkakaroon ng financial breakthrough. Mahaba kapatid, pero i-declare mo. Malaya na ako sa utang at ako ay magkakaroon ng financial breakthrough. Kapatid, bibigyan ka ng Diyos ng pagkakakitaan. Kung gusto mo magnegosyo, para yan sa Panginoon, ibibigyan ka ng Lord. Sa mga walang trabaho, bibigyan ka ng trabaho ng Diyos because He is the God who will supply all your needs. Amen? Amen? Kaya kapatid, dalangin ko, i-claim natin yan. Malaya na ako sa utang at ako'y magkakaroon ng financial breakthrough. Amen? Hallelujah! Amen? Kaya kapatid, lahat ng may utang at lahat ng may problema sa pera, kapatid, taas kamay. Amen? Taas kamay, kapatid. O aking Diyos na dakila at banal, kami po ay nangangailangan ng financial breakthrough. Panginoon, sabi mo sa iyong salita, silver and gold we do not have, pero you have it. Sa langit, dadaanan lang namin ang ginto. Kaya Panginoon, humihingi kami ng manna from heaven, ng financial provision from heaven. Lord, pamanghain mo kami na kung gaano kakabuti at tulungan mo kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Lord, I pray, patawarin mo kami kung kami po ay nagkasala at umutang ng hindi namin alam o kaya nawalan kami ng pera dahil sa sugal. Patawarin mo kami, Lord, sa lapses namin pagdating sa pera. Pero ngayon, Lord, dalangin ko, pagpalain mo kami at palayain mo kami sa utang. Lord, dinedeklare pa rin namin yon. Malaya na kami sa utang at kami ay bibigyan mo ng financial breakthrough. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Sabi mo, I receive. Amen? That is the goodness of God. Hanggang ba sa pakiramdam? Amen? Hanggang ba? Hallelujah! Kaya kapatid, wag mo nang sabihin mahirap ka. Sabihin mo, Lord, mayaman na ako at tutulungan mo ko. Kahit wala pang laman wallet mo, mayaman ako at tutulungan mo ko. Kahit ang dami pong pinagdadaanan, mayaman ako at tutulungan mo ako sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah! Ngayon, sunod. Sunurin na natin to. Ito ulit yung isa pang in-address ko kanina.
sa Bible study ko kanina sa 4, kapatid. Sino naman dito yung walang sariling bahay? Taas kamay, yung wala pang mga bahay, ako din yun. Yung mga nakikitira pa rin, yung mga nangungupahan pa rin, yung mga naaawa na sa sarili nila kasi wala silang sariling bahay. Yung mga nag-loan sa pag-ibig, wala nang pangbayad ngayon, baka mapalayas na. Taas ang kamay mo. Kasi bibigyan tayo ng Diyos ng bahay. Amen ba? Again, sabi ng Bible, Philippians 4:19 pa rin, He will supply all your needs kasama yung shelter. Amen? Kaya kapatid, wag kang mong hayaan na hindi natanggap-tanggapin mo na lang hanggang ganito na lang, kapatid. Si Jabez, sabi po ni Jabez, expand my territory. My territory, kapatid. Bibigyan ka ng Diyos ng sarili mong lupa. Amen? Sabi mo nga dyan, kapatid, bibigyan ako ng Lord ng sarili kong lupa in Jesus' name. Sige. Hallelujah. Sabi mo, kapatid, wag kang papayag. Pag may ganitong mga declaration, gawin mo. Kasi wala pong mahirap sa Lord. Amen? Ngayon, kung hindi mo ma-type, sabihin mo, Lord, bibigyan mo ako ng sariling kong lupa in Jesus' name. Hallelujah. Sa lahat po ng nagnanais ng lupa, sariling bahay, sariling lupa, kapatid, pwede mo bang itaas yung kamay mo? Sige. O aking Diyos na dakilat banal, sa lahat ng aking kapatid na wala pang sariling lupa, wala pang sariling bahay, at wala pang napupundar para sa sarili nila dahil sa hirap ng buhay. Lord, Ikaw ang mayaman. Kaya humihingi kami, Panginoon, na bibigyan mo kami ng lupa. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Kapatid, bibigyan ka ng Diyos ng lupa. Amen. Hallelujah. Ano pa po in-address ko doon kanina, kapatid? Sino naman dito yung mga may anxiety and depression? May postpartum depression. Meron doon, kapatid, 3 months pa lang nanganak na siya. Nakapanganak siya, 3 months pa lang yung anak niya. At ramdam na ramdam ko yung lungkot sa mata niya. Kapatid, 1 Peter 5:7. Pwede mo ma-type dyan, 1 Peter 5:7. Sa lahat ng may anxiety, ito po ang Bible verse para sa'yo. 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety in Him because He cares for you. God cares for you. Sabi mo nga dyan, God cares for me. Amen? God cares for me. Sige kapatid, sabi mo dyan, God cares for me. Hallelujah. 1 Peter 5:7, cast your anxiety in Him because He cares for you. Kapatid, may anxiety ka pero merong Diyos na nais kang tulungan. Ang tanong, tatanggapin mo ba yung tulong ng Diyos sa'yo? Kapatid, alam mo, ang susi po sa anxiety, mapa-clinical man or mapa-biblical, yung pag-pour out mo. Amen? Kapatid, pag sa clinical ka, ang sasabihin sa'yo pag may anxiety ka, isulat mo yan. Kasi dapat may outlet ka. Kapatid, your greatest outlet is Jesus. He cares for you. At pag nagbuhos ka ng puso mo sa Panginoon, binuhos mo yung anxiety mo, binuhos mo yung depression mo sa Lord. Hindi lang yan basta kukunin ng Diyos, kundi tutulungan ka niya. Amen? Declare mo dyan, tutulungan ako ng Panginoon. Amen? Sige kapatid, lahat ng may anxiety, itaas niyo po yung kamay niyo and I will pray for you. Oh, hallelujah. I pray, Lord, in the name of Jesus, sa lahat ng aking kapatid na may anxiety at may depression, anxiety dahil mayroong uncertainty sa future, anxiety dahil mayroong nagsalitang iba, anxiety dahil hindi nila alam anong dapat nilang gawin, meron silang self-pity. Lahat, Lord, we rebuke it in Jesus' name. Ganun din sa depression, sa mga iniwan, sa mga may mga traumatic experiences, sa mga bagay, kapatid, sa mga bagay ng aking mga kapatid na hindi nila naiintindihan nangyayari, bigla-biglang umiiyak, bigla-biglang nanginginig, o bigla-biglang nahihimatay, o kaya naman hindi na makatulog. Lord, I pray and declare, I rebuke it in Jesus' name at papalayain niyo po sila sa lahat ng ito. Panginoong Yesus, move! Oh, hallelujah. Sabi ng Lord, kapatid, iiyak mo yan sa Panginoon. Sabi mo, Lord, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Sige, kapatid.
God is here and God is who knows about your heart at naririnig ka ng Diyos. Hallelujah. Kaya Lord, I pray, katagpuin niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, kausapin mo kami, Panginoon. Insist a conversation to us, Lord, because we want your caring, Lord. We want your compassion, Lord. We declare, Lord God, that you will give us breakthrough and deliverance sa anxiety and depression na to, Lord. We claim it in Jesus' name. Amen and amen. Pwede mo bang i-comment dyan? Maayos na ang buhay ko kay Kristo. Hallelujah! Amen? Nararamdaman niyo po ba yung pag-ibig ng Panginoon? Nararamdaman niyo ba, kapatid? Amen? Maayos na ang buhay ko kay Kristo. Amen? Kaya kapatid, pag meron kang ina-anxiety ka, sabi mo, Lord, hindi ko to tinatanggap. Ang tinatanggap ko salita ng Diyos. Ang tinatanggap ko salita ng Diyos. Amen? Ngayon kapatid, ito po ang huli. Sino po gusto magbago buhay niya? Amen? Kapatid, kung meron ka pa ring habitual sin o kaya naman meron ka pa ring vices, kung meron ka, nahihirapan ka pa ring mag-devotion, kung meron ka pa ring mga pagkakataon sa buhay mo na para bang mahina ka, kapatid, ipay-pray kita. Sabi po ng Bible, yung new nature dapat sinusuot mo at kilalanin mo ang Diyos so that you can be transformed by knowing Him. Amen. So bago ko po, kapatid, i-pray na magbago ka ng buhay, kailangan mo munang tanggapin yung nagbabago ng buhay. Amen. Sino? Si Jesus po ang may kakayahang magbago ng buhay mo. Sa aming kapatid na bago, pwede mo bang itaas ang kamay ng mga bago dyan, kapatid? Please po. Sige po yung mga bago. Yung first timer lang makinig kay Kuya Jerome. Sige nga po, please. Sana po hindi po kayo mahiya. Yung mga bago pong makinig ngayon, yung mga ngayon lang nakinig. Yan, thank you po. Yan, isa. Sige po, yung mga bago po. Yung mga ngayon lang po nakinig. Yan, hallelujah. Ngayon kapatid, meron po akong i-share sa inyo. Sa mga bago po, no? Sa mga luma, kapatid, mag-pray kayo. Amen. Kapatid, ang Diyos po na parito sa lupa para iligtas ka. John 3:16 and 17, kapatid. Papaliwanag ko. Sabi ng John 3:16 and 17, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino yun? Si Jesus. That whoever shall believe in Him will not perish but will have everlasting life. Because the Son of God did not came here on earth to condemn but to save. Amen. Naparito po ang anak ng Diyos hindi para ikaw ay parusahan, kundi para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, kapatid, para bayaran ang kasalanan mo na dapat ikaw ang magbabayad. Amen. Kapatid, ano bang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Binayaran niya lahat. Kaya yung buhay mo na iba-iba na hindi mo maintindihan, kapatid, babaguhin niya ng Diyos. Pero kailangan mo munang tanggapin yung Diyos na nagbabago ng buhay. Amen. Kaya kapatid, pwede ka bang mag-comment dyan? Sabi mo, tatanggapin kita, Jesus. Bago po tayo mag-pray. Sige kapatid, sa mga nais mong tanggapin si Jesus at matanggap ang buhay na walang hanggan, na inalay ng Diyos ang kanyang buhay para sa'yo, kapatid. At ikaw ay mananampalataya, mapapasayo ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Sabi mo, tatanggapin kita, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po. Kaya kapatid, sa lahat po ng hindi pa tumatanggap sa Panginoon, sabay po kayo sa panalangin. Huwag nyo na po itong gawing, sabay nyo po, huwag nyo po i-comment, hindi po comment, kundi gamit ang iyong mga bibig. Sabi kasi ng Bible, kung ipapahayag na yung ibibig na kuha ang Panginoon, ikaw ay maliligtas. Amen. And God looks at the heart of the people, kaya dapat totoo ang iyong sinasabi. Sabihin mo to sa Panginoon ng totoo, kapatid. Sabay ka sa panalangin, sabi mo, Panginoong Jesus,
Hindi kita naririnig pero naririnig ka ng Lord. Sige kapatid, sabi mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko. Sa isip, sa salita, at sa gawa. At ngayong hapon pong ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko, baguhin mo ang buhay ko. In Jesus' name, amen and amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Amen! Kaya kapatid, kung totoo mong tinanggap ang Panginoong Hesus, ikaw ay anak na ng Diyos. Amen? Tandaan niyo po, August 1, 1:50 ng hapon, tinanggap mo si Jesus. Amen? Ngayon kapatid, sa pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, hindi lang niligtas ang buhay mo, kundi babaguhin din ang buhay mo. Amen? Kaya itakas po ng kamay, lahat po ng nais na magbago ang buhay nila sa Panginoong Hesus. Taas niyo po kamay niyo. Kapatid, comment niyo rin dyan. I-comment niyo po yung taas kamay. Amen? And I will pray for you na baguhin ng Diyos ang buhay mo. Baguhin ng Diyos yung buhay natin. Yung mga sitwasyon nating pangit, baguhin ng Lord. And God will bless you. Oh, hallelujah. Yes, Lord, nandito kami ngayon, nagkakaisa sa panalangin. And we sense the Holy Spirit moving. And we know, Lord God, that the power of the Holy Spirit will flow. Hallelujah. Kaya, Panginoon, ngayon pa lang, dumadalangin kami sa Diyos na nagbibigay ng buhay, sa Diyos na kayang magbago ng buhay. Ngayon pa lang, Lord, hinihingi na namin na baguhin mo ang buhay namin. Oh, hallelujah. God is here, kapatid. Sabi ng Lord, hintayin mo yung breakthrough. Andyan na yung breakthrough. Maniwala at magtiwala at magtiis at maniwala at magtiwala, sabi ng Panginoon. Huwag susuko kapatid, huwag mong sukuan ang isang buhay na hindi sinusukuan ng Diyos. Kaya Panginoon, ngayon pa lang Lord, dinadalangin ko po ang aking mga kapatid na ikaw ang Diyos na sumama sa kanila at tulungan mo sila. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, there's a prophecy na pinapakita ang Lord sa akin ngayon. Merong ang pinapakita si Lord, magkaka-business. Kung ikaw yan, sabi mo, I receive. Sabi ng Lord, prophecy in the name of Jesus. Meron ako nakikita makakapagtrabaho abroad. Hallelujah. Sa vision, kapatid, pinapakita ng Lord, pababa ka ng eroplano. Sabi ng Lord, makakapagtrabaho ka sa abroad. Kung ikaw yan, kapatid, sabi mo, Lord, I receive it. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Pinapakita rin ng Lord isang farmland. Oh, God is good. Kapatid, kung gusto mo ng farmland, sabi mo, ako to Lord, I receive it. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord, baguhin mo ang buhay namin. Baguhin mo kami, Panginoon. And Lord, let that prophecy come to pass. Panginoon, I pray sa mga may sakit, I declare healing. Hallelujah. Sa lahat ng hirap sa buhay ngayon, I declare deliverance. At ang lahat ng gawa ng kaaway, tinatalian ko po sa pangalan ng Panginoong Hesus at dinadalang bihag po sa paanan niya. And I pray and declare lahat ng gawa ng witchcraft, sorcery, mga albularyo, pati na rin ang mga evil spirit, Lord, we rebuke it in Jesus' name. And I declare that you, O God, will deliver them. Kaya Panginoon, ngayon pa lang, wala na kaming ibang pinapasalamatan kundi ikaw lang. Dahil ikaw ang Diyos na magbabago ng buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah! Sabi mo yan kapatid, magbabago na ang buhay ko kay Jesus. Hallelujah! Kapatid, humanda ka, magbabago na buhay mo. Amen! Magbabago na buhay mo. Oh, hallelujah! I really sense the Holy Spirit right now and God is good. Amen! Kaya kapatid, always claim His word, kapatid. Always claim His promise. Kasi magugulat ka na lang, andyan na pala yung pagpapala ng Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sabihin mo dyan sa comment section, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And I really love this, kapatid. It is not about our topic. It is not about our notes. It is about the movement of the Holy Spirit. And if you sense it, kapatid, praise God. Amen? Sino po dito naranasan pag-ibig ni Lord? Amen? Imagine mo, online pa yung partida.
Paano pa kaya kung face to face pa? Kaya kapatid, mabuti po ang Diyos. Amen. Kaya nga balikan natin tong key verse natin. Taste and see that the Lord is good. Oh joy to those who take refuge in Him. Taste and see the goodness of God. Amen. Kaya kapatid, sabihin mo lagi, Lord, makita ko, malasap ko. Amen. Kaya kapatid, yun yung gusto kong ituro sa'yo. Hindi po to positive thinking. Hindi rin to yung addressing the negative things. Hindi kapatid. It is about your faith and the faithfulness of God. Tapat ang Diyos kapatid, kaya huwag kang bibitaw sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Sino po dito naranasan ng Panginoon? Sabi mo nga, ako po kuya, ranas na ranas ko. Kapatid, patikim pa lang yan. Amen. Kaya ngayon kapatid, bagamat hindi ko po alam kung nakailang oras ba tayo, pasensya na no. Kasi marami pa akong schedule kapatid, magpa-practice pa kami ng Sunday worship. Magpe-prepare pa po ako kasi may funeral service pa, mag-aayos pa ako ng church. So kaya kapatid, i-end ko muna pero pasama po sa prayer na i-sustain ng Lord yung boses ko, i-sustain ng Lord yung katawan ko. Purihin ng Panginoon kapatid, nagagamit na natin yung e-bike natin. Hallelujah! Grabe, 4 na isakay ko kasama pa yung mga bigas, pati mga ukay-ukay. Grabe talaga, gamit na gamit on the first day. Amen? Amen? Bakit ka po umiyak si Lord yan? Kaya ngayon kapatid, magre-rest lang po ako ng saglit kasi 2:30 po yung aming 2:30 po yung practice namin. Tuloy-tuloy na yun hanggang mamaya. So, kaya pasama po sa prayer, pag-iingat ng Lord kasi ako rin ang driver. Para po, kotse naman mamaya yung gamit namin. Kaya, mabuti si Lord, no? Binigyan ako ng lisensya, binigyan ako ng e-bike. Amen? Kaya salamat po sa Diyos. At the same time, kapatid, gusto ko na rin magpasalamat sa Panginoon kasi grabe si Lord. Kasi, imagine mo, kapatid, nakapamigay tayo ng Bible, nakapamigay tayo ng bigas, nakapamigay tayo ng ukay-ukay, nagamit pa yung e-bike. Lahat yan pinagpipray na. Amen? Amen? Kaya salamat po sa mga kapatid ko na nagsusupport po ng bigas ministry, 'di ba, yung Bible giving ministry, yung pangtulong sa mahirap, kapatid. Salamat po. Mamaya po kapatid, magpapakain po ako ng young people at saka mga nanay. Salamat kasi may nagsabi, Kuya Jerome, pakainin mo naman sila. Kuya Jerome, ilibre mo naman yung mga youth. Kaya kapatid, alam nyo, pag may mission, may provision. Amen? Mabuti si Lord. Kaya si Lord lahat yan. Kaya po tinatransparency ko kasi ayoko po na mapag-isipan ako ng hindi maganda. Pero Lord, si Lord talaga yan. Alam ng Diyos lahat. Kaya kapatid, ibalik natin kay Lord lahat. Hallelujah. Kaya ako po, nagpapasalamat. Yung mga nagsasend po ng diamonds, yung katulad niyang 0.12, nakakaipon po ko dyan eh. Sa mga, alam ba kapatid, sa loob po ng 2 weeks ng pagla-live natin, parang makakaipon ako dyan ng mga 500 pesos. Amen. Yung 500 pesos na yun, kapatid, yun po yung kinukuhanan ko para pangbaon ng mga bata, pangpakain, pangpabiskwit. Kaya kapatid, pero again, hindi ko po ini-encourage na mag-send po kayo ng diamond kasi sobrang mahal niyan. May nag-send sa atin kapatid yung mga Galaxy. Parang ang nakuha ko lang 300, 400. Di ba? Mahal daw pala yun, sobrang mahal. Sabi ko, wag nyo nang bili. Sabi ko, hindi na kapatid, hindi na. Pero kapatid, dahil hindi ko nga kayo mapigilan, iniipon na itutulong natin. Amen. Pero again, salamat po kahit wala yan, kahit wala to, maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Amen. Pero kapatid, si Lord ang Diyos na magpala sa'yo. Amen. Kaya kapatid, maging pagpapala ka sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Sabi mo nga, maging pagpapala. Gamitin ka ng Diyos para sa iba, kapatid. Para nasa mo yung nararanasan ko na pagpapala ng Diyos. Dahil talaga kami, kapatid, ang ministry namin nasa mahirap. Amen. Nasa mahirap talaga. Kaya salamat po. Salamat. Kaya yon, thank you po. Pagpalain kayo ni Lord. Magkita-kita tayo mamayang gabi kung kaya ko pa. Pero susubukan ko pong i-live yung pagkaya po ng signal. Ila-live ko po yung funeral service para makita nyo rin po kung paano po kami mag-funeral service. At the same time, kapatid, pagpalain tayo ng Diyos.
dahil siya po ay nananatiling mabuti sa atin. Amen. Pasama na lang sa prayer. Alam niyo po, Saturday is ministry day. Tapos bukas, kapatid, tutugtog po ako, tapos pupunta ako ng Alfonso. Ang dami ko pang pupuntahan. Kaya yun, salamat sa Lord. Ano na lang to, miracle ni Lord, nakaya pa natin, no? Miracle to ni Lord. Hindi, ano to kaya, kapatid, alam mo, kumilos-kilos ka sa Diyos, hindi ka manghihina. Amen? Promise. Hindi ka manghihina. Pag na kay Lord ka, walang kahinaan, walang kahit ano. Mabuti po ang Diyos. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? Ay, hindi po ako sakristan. Ate, pasensya ka na. Ria. Hindi ako sakristan. Hindi ko alam kung anong proseso ng sakristan. Pero ayun, kapatid, sa lahat po pa rin pala ng gusto sumali ng group chat namin, please, you can join us, no? At ganun din, salamat din sa mga kapatid na nagkakaroon po ng puso na ipadala po yung mga ukay-ukay dito. Ang dami pong nabibigyan ng mga damit. At yung mga binibigyan na ng damit, kapatid, natututo na rin magbigay ng kanilang mga damit. Amen? Ganun lang yun. Pag nagbigay ka ng gamit, kapatid, si Lord magpapalit niyan. Pag nagbigay ka ng pagpapala, ibabalik ni Lord yan. Because you cannot outgive God. Amen? You cannot outgive God. Amen? Ayan, kapatid, you can just message me, no, if you want to participate in our ministry. Taga-Kawit, Cavite po kami. At the same time pala, kapatid, I'm inviting you na pumunta po kayo dito sa church, no, para maipag-pray namin kayo o kaya makapag-minister kami sa inyo. Amen? So, yun po. God bless po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kailangan ko na magpahinga para may lakas pa tayo mamaya. Bye-bye!